Sabi kasi ng mga tao dito, yung nabalitaan ko, kayo daw yung pamilyang pinaglalaroan ng nuno? Nanaginip ako ng asawa ko na nag-ano sa akin. Nag-ana-ana? Oo, nagtatalik siya sa akin. Oo. Siya naman talaga yung nakita ko. Mm-mm. Pinagpalit lang daw ang mukha sa asawa ko. Tuwing mananaginip ka na may nag-ana-ana sa'yo na ibang espiritu, nararamdaman mo rin yun. Tapos nung naikwento mo sa asawa mo na may nag-ana-ana sa'yo sa panaginip, hindi siya nagalit sa'yo? So kung sakasakaling totoo yung nuno na yon, mula doon, kasama mo yung nuno, hanggang dito sinusundan ka. Dito talaga sinabi nila nga ganyan, mga anak daw ko no, mga anak daw ng impacto. Mga kababayan, mga kabarangay, may pupuntahan kami dito na sinasabi ni Sir Edison Butiti na isang pamilya na pinaglaruan daw, parang nanuno sila. Pero ang pinagtataka ng mga kapitbahay, bakit parang normal pa rin daw po. Pero kakaiba sila sa mga normal na bata. So, ayon pa lang yan, nakuha ko lang yung sabi-sabi yan sa mga kapitbahay, mga kababayan. Pero para maliwanagan ang lahat, sasamahan po tayo ni Sir Butiti sa lugar na ito para makilala itong pamilyang pinaglalaruan daw ng nuno. Samahan nyo kami, mga kababayan. Ulan. Hello po. Magandang hapon. Kumusta po? Pwedeng umakyat? Ayan. Tara mga kababayan, samahan nyo ko. Akyat tayo. Ay! Hello! Hello! Allah! Natanggalin ko yung sapatos ko. Okay lang po. Ayan. Anong pangalan nyo, Nay? Genevieve po. Genevieve. Yan, ako po si Daddy Frankie. Papakilala po ako. Kilala niyo po ba ako? Ano kasi nakapalo po ako sa inyo. Ay, nakapalo kayo. Sige, pwede ba kaming tumuloy, mga ipagkwentuhan? O, pasok kayo, mga anak. Tabi-tabi sila doon. Tignan nyo ako, hindi against the light. Hindi po. Sige, doon kayo, tas dito ako. Tabi kayo lahat. Yan, sige. Maliwanag? Iyo. Magandang hapon ulit, Nay. Opo, magandang hapon din po. Kumusta ang kinabuhi dito? Okay lang po, kahit mahirap. Anong trabaho ng asawa nyo? Magsasaka lang po. Magsasaka. Ilan po anak nyo bali? 5 po sila lahat. Sino yung panganay? Nasaan? Yung nagda-drive sa motor kanina. Tapos pangalawa? Pangalawa ko, nandun sa Manila, doon ko niya pinaaral. Nag-aaral sa Manila. Sino nagpaaral sa kanya? Doon sa pinsan namin. Pinsan nyo. Tapos ito ang pangatlo. Pangapat? Pang-apat yan. Panglima? Panglima to. Nay, matanong ko lang, sabi kasi ng mga tao dito, yung nabalitaan ko, kayo daw yung pamilyang pinaglalaroan ng nuno? Naglalaroan ng nuno. Pinaglalaroan? Ano po kasi, yung una, yung panganay ko, doon kami sa Bukirin namin nanirahan. Okay, Nay, saglit lang ha, idikit ko lang to, Nay. Ano apelyido nyo ulit, Nay? Abok. Apo? Abok. Abok. Yung asawa ko, Alejandro. Ayan, so yun mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Agusan del Sur, pamilya Abok at Alejandro. Sila po yung pamilya na sinasabi sa bayan or sa lugar na ito na pinaglalaroan ng nuno at hindi lang isang beses. Kumbaga, 3 beses na daw po. Pero hanggang ngayon, hindi nila alam or hindi nila masumpungan kung paano mawala yung nuno. Ayon sa kanila mga kababayan, no? So, Nay, bakit po nasabi ng mga tao dito na ikayo ay nanuno? Ano po kasi, 3 na sila. Yung sabi nila sa akin na ano daw, nanuno daw, lagi daw ako. Tapos sabi ko, yung una, yung siya, panganay ko, doon kami sa aming Bukirin nagtira. May nag-ano kasi sa akin, akala ko yung asawa ko, nagpunta kasi sa gubat yung asawa ko ng ano ba, ng nguha ng
babayra mo. Mm-mm. O dati ano siya din, sabi ko may nag ano sa pangalan ko, sabi ko, oh, nag-ano ako sa kanya, nagsagot ako, tinawag yung pangalan ko, akala ko asawa ko yun din. Pagkabukas, umuwi na yung asawa ko, sinabi ko, tinawag ba ako kanina, kahapon doon sa bukiran natin, sabi niya, hindi naman ako umuwi. Oo. Na, yun, pagkatapos na yun, nagbuntis ako sa kanya, na palaging may napaniginipan ko na yung asawa ko ang katalik ko, mananaginip ako. Asawa ko naman yung makikita ko pagbuntis ko sa kanya. Then sa ito yung pangalawa, wala naman akong ibang palagi akong nanaginip sa asawa ko din ang mapaniginipan ko. Palagi. Nananaginip ka? Yung nanaginip ako ng asawa ko na sa akin. Nag-ana-ana? Oo, nagtatalik siya sa akin. Oo. Siya naman talaga yung nakita ko. Mm-mm. Sa panaginip? Oo, sa panaginip. Pero yung gabing yun, wala yung asawa mo dyan? Nandyan? Nandyan, oo. Nandyan ang asawa ko, katabi ko. Katabi mo, pero sa panaginip, Sa panaginip ko. nag-ana-ana kayo? Oo, yun ang asawa ko lang naman yung makita ko. Oo. Kaya, yung mga kapitbahay ko yung kapitbahay namin, sinabi nila na na ganyan ka, ganyan. Ana-ana ka ng nuno. Kasi yung panaginip mo, asawa mo yun, pero hindi daw Pero yun iba asawa pala. ko. Oo. Sabi ko naman, parang hindi ako maniwala kasi hindi ko naman nakita. Mm-mm. Yung asawa ko lang naman yung panaginipan ko palagi. Tapos, ganito ang lumalabas. Oo, silang tatlo. Nagsunod-sunod din. Paglabas ng anak mong una, ganito ang itsura. Mm-mm. Tapos, nung naikwento mo sa asawa mo na may nag-ana-ana sa'yo sa panaginip, hindi siya nagalit sa'yo? Wala, hindi naman kasi hindi naman din niya nakikita kasi palagi naman kaming katabi. Oo. Na wala namang makikita din, wala naman. Pero Nay, nararamdaman mo rin, pag nanganak ka, syempre, tuwing mananaginip ka na may nag-ana-ana sa'yo, na ibang espiritu, nararamdaman mo rin yun? Wala. O in your dream talaga? Yung ko lang, panaginip ko Panaginip lang. Pero lang sa yung katawan ko, wala naman naman akong mararamdaman. Sa panaginip ko lang yun palagi. So sa ganitong sitwasyon, Nay, etong mga anak niyo po, anong grade na po siya? Grade 7, Grade 7. Siya, grade 1. grade 1. Mm-mm. Ilang taon na siya? Mag 13. 13. 13. Siya naman, 7. tapos siya, 1 years old and 5 months. normal naman lahat. Normal lang po. Anong pagkakaiba nila sa mga ibang bata? Yung mga anak ko, Opo. ganyan lang din po. Pero bakit yung mata nila parang iba? Pero iba sila kaysa dati yung una kong mga anak. Oo. Kasi sila, mahirapan sila lalo na pag mainit. Mm-mm. Yung mahirapan sila yung araw, hindi sila masyadong makakita. Kasi tinanong ko sila, sabi ko, ba't ganyan, sila ba? Hindi sila masyadong magpikit kasi yung mata nila pag maanuhan sila ng araw. Nasisilaw sila sa nasisilaw, oo. Sabi ko, ba't kayo ganyan? Sabi nila, mama, masakit kasi yung init. Masakit. Masakit daw sa nila, balat at saka paningin nila. Puro lalaki. Opo. So, anak ng kano. No? Walang babae? Wala nga. May babae ako, yung Hindi, yung babae ganyang kulay. Wala po. Ang pupugi pa naman. Hello? Anong name mo? Raymart. Raymart. Kumusta ikaw, Raymart? Okay lang. Patingin ng mata mo. Anong nararamdaman mo? Okay lang pag walang araw. Okay lang pag walang araw. Paano pag may araw? Hindi po ako yung blurred yung paningin ko. Blurred. Kaya nakaganyan ka lang. Pero pag ganito, okay lang. Oh. Nasisilaw sila pag... Nasisilaw po kasi sila pag may araw.
may sinag ng araw. Pina-check nyo sa doktor yung mga mata Wala, nila? wala po kasi wala naman kaming pa-check up sa kanila. Ano ba trabaho ng tatay? Magbubukid. Magbubukid lang po. Tapos kayo dito. Oo, dito. Pag minsan pupunta kami doon sa bukirin namin pag wala silang klase. So, gaano na kayo katagal nakatira dito, Nay? Matagal-tagal na, mga 30 years na. Ilan? 30 years. Sa bahay na to. Oo. So, ibig sabihin, yung bunso, dito nyo na pinagbuntis. Pati Dito, itong pangalawa. Pati, yung pangalawa. Eto, pinagbuntis nyo doon sa Doon bukid. sa bukid talaga siya, pinagbuntis ko. So, kung sakasakalin totoo yung nuno na yon, mula doon, kasama mo yung nuno, hanggang dito, sinusundan ka. Siguro. Kasi kasi sa isip ko, hindi talaga ako makapaniwala. Kasi hindi ko naman talaga na dapat mararamdaman ko yun. Pero sa panaginip ko lang naman sila na, sa panaginip ko palagi, yung asawa ko lang naman ang nakikita ko. Din sabi ng kapitbahay namin, daw yun na daw. Kasi pinagpalit lang daw ang mukha sa asawa ko. Hindi naman ako maniwala. Pero minsan kasi, sabi ko sa sarili ko, bakit ganun na yung anak ko dati, iba naman yun. Oo. Pinoy. Tapos sila, tatlo, iba sila. Maawa kasi ako sa kanila, lalo na yung mainit. Bakit? Kasi yung nila, yung hindi sila masyadong makakita pag-araw. Tapos sabi nila sa akin, masakit daw sa balat nila yung init. So, ano sinasabi ng mga classmate nila? Kakaiba sila sa mga classmate nila. Minsan, bulihin sila doon. Yung mga malalaki na, sabihin pa na, anak impacto, anak daw sila ng impacto. Sinasabihan silang anak ng impacto. Ano yung minsan. pangalan mo ulit, be? Raymart. Raymart, ako si Daddy Frankie. Kaibigan nyo, ano? So, sa school, nasubukan mo rin na sinabihan ka nila ng impacto? Opo. Anong nararamdaman mo nung sinabihan ka nila? Malungkot po ako. Nalulungkot ka. Anong ginagawa mo pag may nambubuli sa'yo? Hayaan na lang dahil hindi naman totoo. Okay, very good. Pag pumapasok ka, magkanong baon mo? 10. 10. Pupugi pa naman, no? Pero kamukha pa rin ng nanay. No? Kamukha mo yung nanay mo? Iwan. Mabuti marunong ka na magtagalog. Kasi yan, daddy, ayan, malaki ang grade niya. Mataas ang grade mataas niya. ang grade niya palagi. May siya, palaging natanggap na award pag nila, closing. Mag-aaral ka lang mabuti, ha? Huwag mong intindihin yung mga classmate mong nambubuli, ano? Opo. Gawin mo na lang kaibigan sila. Matututo, masasanay din, ano? Si kuya naman, hello kuya, okay ka lang? Ano pangalan mo? Braille. 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 Ba't ganun pangalan nila? Parang kano din. Ha? Yun lang kasi yung isip ko. Kasi may pinanood ako na palabas sa TV. Inano ko na lang. Ginaya mo. Ginaya ko na lang. So, bali ang anak nyo, 5. Opo. Wala nang balak dagdagan. Hindi na po kasi ang hirap eh. Opo. Mahirap. Lalo na pag magkasakit yung bata, walang pera. Hindi ka masyadong makapunta sa doktor. Gaano po kahirap ang buhay nyo dito? Kasi minsan magkain na lang kami ng kamuting kahoy. Lalo na maliit na yung bigas namin. Kasi yung asawa ko magsasaka lang. Ay maliit pa yung kita namin sa bukirin namin. Hindi pa masyadong mapirahan. Ngayon ay tumulong